Hi! Today we're making egg pie. So, isa na namang paborito ng mga Pilipino. Itong recipe na to ay requested sa akin ng anak ng aking friend who just had her birthday. So, ito na yung pa-birthday ko sa kanya. Ang mga ingredients natin for our egg pie ay, para sa ating pie crust, ang ating ingredients ay 1 cup ng all-purpose flour, half a teaspoon ng salt, 1/3 cup ng cold butter. So, yung butter natin, hiniwa natin into cubes. This is 1.5 tablespoons ng cold water. Ang gagawin is i-mix natin yung ating all-purpose flour and our salt. And then, ika-cut in natin yung ating butter dun sa ating flour and salt mixture. I have here 2 knives. So, kagaya ng ginawa natin before dun sa ating buko pie. So, ganun din ang gagawin natin. Cut-in natin hanggang makabuo tayo ng crumbs na kasing size ng peas. Tingnan yung ating butter, parang maliliit na size na siya. So, ngayon, pag ganito na yung texture nila, i-add na natin yung ating 1.5 tablespoons ng cold water. Mix natin by hand. And then, ipo-form natin into a ball. So, it takes a little bit of time, pero ipo-form din siya into a ball eventually. Yan. So, ito na yung ating ball. So, ngayon, ito ipa-flatten natin with the use of a rolling pin. What I have here are 2 pieces ng wax paper. So, yung isa ilalagay natin sa ibabaw ng table or any flat surface. And then, ilalagay natin yung ating dough sa ibabaw niya. And then, yung isa pa nating wax paper sa ibabaw. So, with the use of a rolling pin, pa-flatten natin yung ating dough. So, spread lang natin siya pabilog. Ito yung pie plate na gagamitin natin sa pagbe-bake ng ating egg pie. At ito na yung na-roll natin na dough kanina. So, titingnan natin kung kakasya ba yung na-roll natin na dough doon sa size ng ating pie plate. So, kung kagaya nito, may allowance siya sa gilid, pwede na nating stop yung pag-roll ng dough natin. So, una natin gagawin is tatanggalin natin yung top na wax paper. And then, ibabaligtad natin doon sa ating na-roll na dough yung ating pie plate. So, i-center natin siya. And then, babaligtarin natin. Tapos, medyo i-arrange lang natin yung ating pie crust doon sa ating pie plate. So, i-fit natin siya. Air pockets, bali, iangat nyo lang siya and then, tanggalin nyo yung air sa loob niya. So, dapat flat siya. I-shape na natin yung ating pie crust doon sa plate natin. Pwede na nating tanggalin yung wax paper. So, dahan-dahanin lang natin yung pag-peel off sa kanya. With the use of kitchen shears, gugupitin natin yung excess doon sa ating pie crust. So, guntingin lang natin sa gilid. Kunwari, may butas yung inyong pie crust, pwede ninyong tapalan using yung ating pinagtabasan. So, ilagay nyo lang, idikit nyo lang siya dun sa butas and then medyo i-press down nyo para ma-seal. And then, kung gusto niyo nang may design yung inyong gilid ng pie, pwedeng gumamit tayo ng fork and then ipe-press down lang natin sa gilid niya using the tines para magkaroon ng impression sa gilid. So, kung ayaw nyo naman, pwedeng wag. So, pati yung gitna ng ating pie crust, ipiprick din natin with the use of a fork. So, para hindi lumobo yung crust natin mamaya pag binake natin to. Para mag-escape yung steam niya. So, pati sa sides, lagyan din natin.
Yan. So, ready na tayo na gamitin yung ating pie crust. So, before we start mixing, i-preheat muna natin yung ating oven to 350 degrees. And then, sa egg custard, ang ating mga ingredients ay 4 large eggs, 2/3 cup ng sugar, 2 teaspoons ng pure vanilla extract, and 2.5 cups ng evaporated milk. So, yan ang mga ingredients naman natin para sa ating egg custard. For our procedure, kinrack ko yung 3 nating eggs dito sa isang malaking bowl. And then, yung last egg natin, isa-separate natin yung yolk niya sa white. So, yung yolk, isasama natin dun sa 3 eggs na nasa malaking bowl. And then, itong whites, mamaya natin gagamitin. So, ibibit natin itong ating eggs. At dun sa ating beaten eggs, i-add natin yung ating sugar. Pati na rin yung ating salt. Then, kapag well-mixed na sila, i-add natin yung ating milk. Next, i-add natin yung 2 teaspoons ng vanilla natin. Then, i-mix natin ulit. If you want, you can add a little bit more ng sugar. Kasi hindi masyadong matamis itong ating egg pie. Sa isang bowl yung natira natin na isang egg white. So, natatandaan nyo, di ba, sineparate natin yung isang itlog into yolk and white. So, ito yung white. Ngayon, ibibit natin to hanggang mag-form ng soft peaks. Yan. So, pag nag-form na ng peak yung ating egg white, pwede na nating ihinto yung pag-beat sa kanya. Pwede natin yung ating beaten egg white doon sa ating egg custard. So, next na gagawin natin, isasali natin yung ating egg custard doon sa ibabaw ng ating pie crust. Now, we're ready to bake our egg pie. So, nilagyan na natin sa loob ng ating oven yung ating egg pie sa middle rack. And then, i-bake natin to hanggang mag-brown yung ibabaw niya at maging firm yung ating egg pie. So, babalikan natin yung ating egg pie. So, medyo brown na yung egg pie natin. Ngayon, para magpantay yung luto niya, medyo ito-turnin nyo yung inyong pie from time to time. Para pantay yung luto niya. Start na mag-brown yung ating egg pie. So, hihinaan natin ngayon yung apoy. Yan. So, kanina, 350 degrees yung setting ng ating oven. So, ibababa natin yung temperature ng ating oven to 250. At hayaan lang natin na mag-bake yung ating egg pie. Check natin yung ating egg pie. Yan, so brown na yung top niya. So brown na yung ibabaw ng ating egg pie. Ngayon, ite-test natin kung luto na ba siya. So, paano gagawin natin? Kukuha tayo ng stick na matulis or pwede rin naman na kutsilyo. And then, ipopoke natin yung gitna niya or tutusukin natin yung gitna. And then, kapag wala nang sumama na custard doon sa ating stick, ibig sabihin nun, luto na yung egg pie natin. Pwede na natin ito ngayong hanguin. Yan. So, lalamigin natin itong ating egg pie at ipapatong natin sa isang wire rack. Ngayon, it will take about 2 to 3 hours bago mag-firm up yung egg pie natin. Kasi sa ngayon, ito, hindi pa pwedeng kainin kasi malambot pa siya. But after 2 to 3 hours, firm na yung ating egg pie. So, babalikan natin ito yung ating egg pie. Completely cooled na siya at ready na siyang i-serve. So, kung makikita nyo, nag-firm up yung pinaka
egg custard niya. Yan. So, medyo madali lang din siya lutuin. Ang medyo mahirap lang is yung paggawa ng ating crust. But, aside from that, madali naman, di ba? So, sana nagustuhan niyo tong ating video ngayon at sana i-try niyo tong ating recipe. So, hanggang sa susunod ulit, maraming salamat sa panonood.